Okay, so we will start with our presentation, no? Ayan po, welcome sa ating wealthy lifestyle. Pero ngayong hapon na to, or ngayong gabi, no? Ang pag-uusapan muna natin is, syempre, all about our company. Palakpakan naman natin, di ba? Our dear President, currently nasa UAE, nasa Dubai po, President Emmanuel Manny Pascual. He is a certified public accountant by profession and nag-work din po siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas bago po siya naging isang ganap na entrepreneur. Okay? And since naging entrepreneur po siya, over 20 companies na po ang naitatag po ni President Emmanuel Manny Pascual. Palakpakan naman natin yan. Okay? And ang newest, syempre, ang kanyang pinakabagong baby right now is yung atin pong wealthy lifestyle. Okay? So, na-establish tayo since November 11, 2011. Okay po ba yun? So, napakatagal na po niyan sa industriya. Okay? Now, ano ba yung mission natin? O, papaikliin ko na lang po para mabilis tayo. Ang mission and vision po ng ating company, which is the Wealthy Lifestyle, is magkaroon po ng healthier community and a community na kung saan merong financial freedom. Sino po dito yung gusto healthy ka na, wealthy ka pa? Taas ang kamay. Siyempre, definitely lahat tayo. Tama ba? And of course, our core values are trust, compassion, integrity, and excellence. Okay? So, yan po yung company. And legalities natin. Legal ba tayo, Ma'am Junie? Definitely. 100% legal. Moral, ethical ang ating mga, ang ating pong company. You can check out our legalities po. Diyan po sa may cashier po natin. Check nyo po yan. Or, ask po kayo ng copy sa inyo pong sponsor. Okay? Bukod po sa mga legalities po natin, of course, no, napakarami po nating mga partners. Ito po mga recent partners lang po natin, USSC, Union Bank, and the Paramount Insurance. Pero over 40 companies po ang partner po ni Wealthy Lifestyle. Palakpakan nyo naman po yan. Okay? And of course, dahil nga po, isa na po sa established na entrepreneur ang atin pong presidente, na-invite na po siya sa post-Sana Economic Briefing noong 2022. Kasama niya po lahat ng mga business conglomerates po ng Pilipinas. Palakpakan nyo naman po yan. Alright? And now, since alam mo na yung company, alam mo na kung sino may-ari, alam mo na yung office natin, nandito ko ngayon sa 1520 JR Building, Quezon Avenue, Quezon City. Ngayon, hindi na kami ang pag-uusapan. Okay lang ba? Ikaw naman ang pag-uusapan natin. Bakit ka nagsusulat sa hangin? Sabi niya. Okay, nira-write down na. Joke lang ha. Okay. So, naniniwala ka ba na health is wealth? Sino po dito yung naniniwala ng health is wealth? Okay, lahat naman tama. So, sa lahat po, no, pasintabi lang po. Sa lahat po ng gustong magkasakit, labas na po kayo. Hindi ko po kayo kakausapin. Ang kakausapin ko lang po is lahat po ng mga tao na nag-i-aim magkaroon ng total wellness. Sino po dito yung gusto magkaroon ng total wellness? Tama? Or yung sinasabi natin na healthy self. Diba? Lahat naman tayo eh. Alam nga naman, diba? Kaya ka nga kumakain, nag-exercise. Tama? Diba? So, tip lang. Sa mga hindi naniniwala, maniwala ka na. Charot. Sabi sa pilitan pala to. Did you know na ang katawan po natin ay may ability to heal thyself? Kaya nga siya healthy self eh. Tama ba? Diba? Ang kailangan lang po, ang lagi lang pong nakakalimutan, no, ng mga karamihan is hindi nila nabibigay yung requirements ng katawan natin. Tama? Ano yung mga requirements? Proper nutrition, tama? Healthy lifestyle, exercise familiar, or sa gabi na lang nag-exercise, yung may mga asawa. Tama ba? Pag maglalakad, anong sasakyan? Ay, pag may bibilin sa palengke, anong sasakyan? Magmomotor, mag-i-e-bike, magta-tricycle, tama? Pero agree ba, di ba dati po naglalakad lang? Tama, mali. Diba? Papunta ng bayan, lakad, 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 lakad. Tama ba? Kaya no wonder, ngayong pong panahon po natin, no? Napakababa na po ng lifespan ng Pilipinas. Kung dati, ano yung ibig sabihin ng lifespan? Yun po yung average ng kung ilan yung taon yung inaabot ng buhay natin. Tama ba? And isa po ang Pilipinas sa bumababa po yung lifespan. Okay? Dati po, ang mga elders natin umabot po ng 80, 90, tama ba? Diba? Even 100 pa, may mga lolo ko namatay, 99. Yung lola ko po, shout out sa aking Lola Diling. O diba siya ay turning 94 years old na. Tama ba? Pero pagka-average po na lifespan, nag-range na lang po yan ng 60 to 70 years old. So ilang taon ka na, sir? 28. So pag binilang mo, 70 minus 28. Pero binilangan. Charot lang. Okay, that's the average. Kasi nga, nag-iiba na po yung lifestyle natin. Okay po ba yun? Malinaw? So Ma'am Junie, tanong, kung may capacity ang katawan natin to heal itself, bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Tama? So, kahapon lang ba yan na-develop? Kunwari, ma'am, may matagal na akong bukol dito. Kahapon lang ba yan? Cancer, kahapon lang ba yan? Lahat po ba mag-a-agree na ang sakit po ay
ng lahat ng bagay na pinaggagawa natin sa katawan natin simula nung pinanganak tayo. Agree, hindi? Agree. Tama ba? O, tingnan mo, sino po dito ang may yung high blood din? Yung kaibigan po ni Bin Laden. High blood sa bahay. Sino po dito yung may mga problema na po? Cardiovascular diseases, taas po yung kamay. Mataas ang presyon. Ba't pa natatakot kayo? Ayaw niyo umamin. Ang sama ng tingin niyo sa akin. Tama, di ba? So, kung may kilala kayo, sino po dito yung mga kamag-anak ay matataas ang blood pressure, taas ang kamay, may sakit sa puso, and all. Okay, we need to understand na ang pinanggagalingan po ng sakit, okay, ay tatlong bagay. Una is namamana or hereditary. But it doesn't mean na yung tanay mo may diabetes, ikaw din, pagkapanganak sa'yo may diabetes. At risk ka lang to develop kasi nga hereditary siya. Nagigets po? Pero kapag hindi mo ginawa yung ginawa ng parents mo or ng mga lolo mo, nag-maintain ka ng healthy lifestyle, pwede kang makaiwas. Okay? Number 2 is yung malnutrition. Sorry, Ma'am Junie, hindi ako payat, hindi ako malnourished. Tama? Oh, eto ha, misconception ng karamihan, pag payat, malnourished daw. Pag mataba, hindi daw malnourished. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng mal, ibig sabihin, pwedeng kulang, pwedeng sobra. Tama? Pwedeng kulang ka sa nutrition, pwede kang mataas. So, ibig sabihin, malnutrition. May kulang, may sobra. And ang pangatlo po is yung lifestyle. Ayan na nga ba? Sino po dito yung nag-work, tapos kapag day off po, nakaupo sa sofa, manonood ng Netflix, kakain ng maraming chichirya, iinom ng beer, uy, nabingiti siya, guilty. Imbis mag-exercise, imbis gumawa ng mga extracurricular activities, maghapon, magdamag, nakahiga. Tama, mali? Tama? So ito po yung mga tatlong bagay na pinagbumulan po ng sakit. Okay? And ito pa, talking about sakit, did you know na ang atin po, dito po sa Pilipinas, ang top 3 po, okay, top 3 na cause ng death when it comes sa mga sakit is cardiovascular diseases, okay? Kasama na dyan yung stroke. Okay, sa DOH kasi magkaiwalay siya. CVD tapos ischemic diseases, ibig sabihin mga stroke. So top 1 siya. Okay? Number 2 is, pag titignan mo sa DOH, neoplasm. Yun po yung abnormal growth ng mga cells. Pag define mo siya. Yun yung cancer. Okay? And from top 5, top 3 na po ang diabetes. Sino po dito mga diabetic? Taas ang kamay. Matataas ang sugar. Masyadong sweet. Tama ba? Okay? So alam nyo ba na sa lahat po ng nagkakasakit ng cardiovascular diseases, okay, sa 10 nagkakasakit niyan, 6 to 7 po ang namamatay. Di naman, sabi niya. So, magbilang kayo ngayon dito, ilan kayong may CVD? Okay, kulang pa sa 10. Sa mga may diabetes po, 1 to 2 po, every 10 na diabetic ang namamatay taon-taon. Naka po ba yun? Malinaw? So, gusto mo ba nito? Definitely, ayaw natin. Tama ba? Sino ba namang gusto? Siyempre, wala. Now, Ma'am Junie, paano po ba yan? Maaayos ba natin yan? So, dapat, alam mo, yung cause ng sakit mo. So, kung ang cause pala ng sakit mo ay malnutrition and lifestyle, anong dapat nating ayusin? Nutrition mo and lifestyle. Tama, mali? Tama? Kaya lang, Ma'am Junie, easy to say, pero napakahirap gawin. Tama, mali? Ang hirap kaya. Tama, kanina lang, anong kinain mo? Chicharong bulaklak. Ano pa? Lechong kawali. Ah, pakasarap. Ano pa? Sisi, galaka. Tapos kapag ka tinamad kang magluto at bumili, saan ka pupunta? Fast food. Kaya siya tinawag na fast food. Alam mo kung bakit? Pag araw-araw kang nagpa-fast food, mapapabilis din ang buhay mo. Tama, mali? Tama? Alam niyo ba na kapag kumain kayo ng regular serving ng french fries, para kayong umiinom po ng 5 to 10 ml ng mantika. Sarap, di ba? Di ba? Tingnan mo, pag lumamig yung french fries, tapos pag pinisil mo, di ba, mamantika yung kamay mo? Kasi yung french fries, nag-absorb siya ng oil. Ito yung tanong. Paano kung yung oil na ginamit doon ay hindi healthy? Eh, di ba nauso yung oil na tinutunaw yung mga taba-taba ng mga karne? Sarap. Tama ba? Sarap, di ba? Oh, ito pa. Oh, wag na natin pag-usapan yung mga ulam mo. Ito na lang. Sino dito? Yung pag-gising sa umaga, ito ang hinahanap. Mapili ka pa. Mapili ka pa talaga sa umaga. Ang kinakain mo, hindi lang cooked rice. Fried rice. Na isinangag mo sa
prituhan mo ng longganisa. Yung sarap! Sarap! Tapos meron ka pang tusino, di ba? Oh, tapos nire-reserve mo yung tamis nun, di ba? Tapos dun mo isasangag yung kanin mo. Uy! Yan, congratulations. Tama ba? No wonder marami pong mga Pilipino ang ngayon tumataas po ang blood sugar. Even mga bata. Tama ba? O sa may mga anak, sino po yung may mga anak, taas ang kamay? O, alam mo nang bawal ang soft drinks. Pinapakita mo pa sa anak mo na umiinom ka ng soft drinks. Tama, mali? Tama, tandaan mo, ma'am, sir, ang future ng anak mo when it comes sa health, sa'yo yan nag-uumpisa. Kung ano yung nakita niya. Kasi na-try ko yan dun sa anak ko, sabi ko, naku, huwag ka na uminom ng soft drinks, ha? Hindi maganda yan sa katawan mo. Ang sagot niya sa akin, bakit po sila tita? Bakit po yung mga kasama ko sa bahay? So, wala akong magawa. Tama, mali. Hanggang sa nasanay na lang namin na kami pong mag-asawa, hindi na po kami uminom ng soft drinks. So, andali na namin sabihin sa kanya na hindi. Tama ba? So, dapat maayos. Yung paminsan-minsan okay lang, pero yung gawin mong tubig ang soft drinks, Diyos ko naman, parang awa mo na. Okay ba yon? Okay, inom ka na lang ng muriatic acid para mapabilis. Dinahandahan mo pa eh. Tama ba? O, ayan. O, dito tayo. Di ba? Paggising sa umaga, kanin. Tama? O, tingnan mo to ha. Bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes? Gusto niyo malaman? Di ba ang goal natin, masupil natin yung root cause. Okay? So may dalawang types ng diabetes, type 1 and type 2. Yung mas madami yung type 2. Okay? Yung insulin resistance. Paano nangyayari yun, Ma'am Junie? O, ito ha. O, ito yung kakain ka. Ito yung oras. Okay, nakakain ka. O, AM. Pagising mo ng umaga, kakain ka? Yes, kakain ka. And every time po, nakakain tayo, natitrigger po yung katawan natin, okay, na magre-release ng tinatawag na insulin. Kailangan po ng insulin para yung kinain po natin na carbs, okay, ay ma-convert into energy para hindi ka manghina. Okay? So, ang gagawin mo, so every time pala nakakain ka, Ma'am Junie, yung katawan mo nag-release ng insulin. Ito ang malala. Okay? Pagkakain mo ng alas 7 ng umaga, pagbasok mo sa work mo, di ba may break ka mga around 10 a.m.? Anong gagawin mo? Kakain ka ulit. Tama ba? Shoot na naman, kakain ka na naman, so maglalabas na naman yung katawan mo ng insulin. Pagdating ng 12 o'clock, anong gagawin mo? Lunch. Pagkatapos ng lunch, magde-dessert. Tapos bago mga alas 3 ng hapon, merienda, kakain ka ulit. Tama ba? Pag out mo, bago ka bumiyahe, di ba kumakain-kain ka pa? Pauwi, sabi mo, kung matatraffic ako, bili mo ng pagkain. Pag uwi mo ng bahay, magdi-dinner ka, kakain ka ulit. Tama, mali? Tama? Habang nagpapaantok ka, nanonood ka ng mga videos, Netflix, ano gagawin mo? Midnight? Yan. So, ibig sabihin, yung insulin level ng katawan mo, wala nang chance bumaba. Consistent siya na mataas all throughout the day. Tama, mali? Tapos matutulog ka, wala kang kinain. Pag nagising mo ng umaga, biglang kain ka, ang tawag doon, glucose spike na tinatawag. Okay, pag nasanay na yung katawan mo na mataas yung insulin level niyan, dito na nagiging insulin resistance yung katawan natin. Okay? Okay yung pancreas mo, nagre-release yan ng insulin, pero hindi na siya umiepekto sa katawan mo kasi sanay na yung katawan mo na mataas yung insulin. Ang tawag po doon, insulin resistance. So kahit maglabas yung pancreas mo ng insulin, hindi niya natutunawin yung mga carbs. Kaya ang nangyayari, hindi niya na i-convert yun into energy. Ang nangyayari, yung asukal pupunta sa dugo. Tataas ngayon ang blood sugar mo. Sabi niya, kanina lang ang saya-saya ko. Bakit ako napaupo dito? Tama ba? Diba? So, nahihirapan yung katawan mo. Ang worst na mangyayari sa'yo po dito, nagkakaroon na po tayo ng, dahil sobrang taas ng blood sugar mo because of diabetes, magkakaroon tayo ng multiple organ failure. Tama? Kasi imaginein mo, di ba nakakita ka na ng arnibal? Malapot po ba? Malagkit? So, sa term po namin ang tawag doon, pag malapot yung dugo mo, viscous. Malapot siya. So, kung malapot yung dugo mo, dun sa mga maliliit na ugat mo, kaya niyang mag-flow ng maayos? Hindi na. Kaya marami ka nababalitaan, diabetic, lumabo yung mata. Tama? Sa kidney mo, bakit nagkaka-kidney failure? Di ba? Maliliit din yung ugat natin sa kidneys. Dahil malapot yung dugo mo, mag-flow po ba siya? Hindi. Ending, kidney failure, ang uwi mo, dialysis. Tama ba? Yung sugat mo, bakit hindi gumagaling pag mataas ang sugar mo? Kasi nga, viscous na yung dugo mo. Malapot na yung dugo mo. Bago dumating yung dugo mo na healthy, doon sa iyong sugat, wala na, napuno na ng kung ano-ano pa.
Tama, mali? Ba't parang ang lungkot yun ah? Kanina lang, ang saya-saya natin. Tama ba? Oo. Diba? Tapos yung puso mo, pag malapot ang dugo, di ba mas mahirap? Di ba nga pag malagkit, di ba? Ang hirap. Ang hirap mag-pump ng pump ng pump ng pump ng pump, tataas ang blood pressure. Tama? Magkakaroon ka ng tinatawag na tachycardia or yung mataas na yung pulse mo, heart rate mo. Ending, pag di na napigilan, heart attack na. Kaya marami tayong mga nababalitaan, ang bata-bata, tama? Ano kinamatay niyan? Heart attack. Kaya lang, kasi may sakit talaga siya sa puso. Kadalasan po, hindi natin nalalaman na ang root cause pala ay iba. Sinasabi lang natin na hindi nasa lahi nila yan. Hindi. Tama, mali. Tama? Hindi, ang sakit ko ganito, pero usually nagsastart yan dito. Tandaan mo, cause ng sakit ay nutrition. Lahat ng kinakain mo, lahat ng pinapasok mo sa katawan mo, may effect po yan. Bakit yung mga babae iba yung muka? Lahat po ng pinapasok sa katawan, Ma'am Junie? May effect? Ewan ko sa'yo. Okay, no? Seryoso na eh, nag-iisip na sila eh. Tama ba? Now, Ma'am Junie, kung ganito po, anong pwede nating gawin para maayos natin yung katawan natin? Okay? So, ang tatandaan mo lang, if ito ang goal mo, sino ulit ang nag-goal ng total wellness? Taas ang kamay. Okay? Ang gagawin mo lang is, tandaan mo, sabihin mo, UPS. UPS. Number 1, ang gagawin mo is to unload. Okay? Or detoxify. Okay. Detoxify. Kasi, usually yung mga nagkakaroon po ng ganito, no? Is, tira lang sila ng tira. Di ba? Maganda daw sa katawan, tira. Kaya lang yung mga pangit, hindi tinatanggal. Ang gagawin natin, ihiwalay natin ang nabubulok sa di nabubulok. Okay? So, kailangan muna natin i-unload lahat ng mga pangit sa katawan po natin. Okay? Now, dito po, number 2 is yung proper nourishment. Okay? And makakatulong po yung tinatawag natin na supplementation or mga food supplements para ma-reach natin yung proper nourishment. Tama, mali? Ay, naku, Ma'am Junie, kaya mo sinasabi yan para bentahan mo kami ng food supplements. Eh, di wag po. Tama? Hindi naman po ako nandito para bentahan kayo eh. Tama, mali? O, kung ayaw niyo pong mag-inom ng mga food supplements, okay? Ang requirement po ng katawan natin na vitamin C everyday is at least 500 milligrams of vitamin C in a day. Kung kukunin mo lang yan sa pagkain, sino po dito kayang umubos ng 20 saging? Sabi niya, nakarinig lang ng saging eh. Ibang saging yun eh. Sino kayang kumain ng 20 na bananas a day? Kaya? 20 na mansanas, kaya? O, bibigyan pa kita ng pangatlong option. 2 piraso ng pakwan araw-araw, kaya? O, ngayon, panahon ng kalamansi, 100 kalamansi a day, kaya? Sabi niya, baka pag nakita tayo, maputla ng bibig ko sa sobrang asim. Tama ba? Yung mukha mo, hindi na maipinta. Okay? Pero pagka chinek nyo po, yun po talaga yung kailangan yung ubusin. Tama? So ngayon, nag-agree kayo na ang hirap pala. Tama? Doon na po papasok yung mga supplementation natin. Kaya po siya tinawag na food supplement is susuplementahan niya po yung katawan mo ng mga nutrients, nutrition po, na hindi nyo na nakukuha sa kinakain ninyo. Okay? Tama? Sino po dito kayang kumain ng barley araw-araw? Yung damo agad? Kaya ba? Kaya? Sino po dito yung willing mag-travel sa Amazona para mamitas ng acai berry at yun ang papakin niya? Tama? Sino dito yung kayang lumuwas ng Mindanao para bumili ng mangosteen at papakin niya araw-araw? Tama, mali? Tama? And yung mga prutas na binanggit ko, those are the fruits po na nagkataon po na matataas po sa antioxidants and matataas po sa nutritional value. Tama po? And last is yung strengthen. Siyempre, kapag po na-detoxify na yung katawan natin, nag-provide ka na ng proper nourishment, yung katawan mo ngayon mas-strengthen, tataas yung immune system mo, makakalaban na yung katawan mo sa iba't ibang klase ng sakit. Makakalaban. Okay po ba yun? Malinaw? Takot ka, no? Tama ba? So, ayan ha. Ayan o. Diba? So, ito, daanan na lang natin ito yung mga binanggit ko, mga diba, lifestyle natin daily, yan yung ginagawa mo, tama ba? Air pollution, water pollution, air pollution, and all. Ito pa, stress. Sino dito? Araw-araw na sa stress, taas kamay. Okay? May tip ako. Gusto mo ng tip? Para mabawasan yung stress mo araw-araw? Pagising mo ng umaga, wag mong gagawin ang humarap sa salamin. Bawas na ng 20% yung stress mo.
Okay, gusto mo pa ng pangalawa? Oh, pagising mo sa umaga, wag mong titignan yung wallet mo. Bawas ka na ng 50% sa stress. Tama ba? Okay, so, di ba, nakakatawa, pero that's reality, tama? Yung iisipin mo kung saan ka kukuha ng pangsahing mo, tama ba? Nakaka-stress talaga. Tama ba? Tapos sa gabi, stress ka na nga, pagtingin mo pa sa katabi mo, yung asawa mo pa, mas lalong nakaka-stress. Joke lang. Okay, buti wala siya dito. Okay. Safe ako. Okay? Ayan. So, yan ay nako-convert into toxins. Nagka-cause po yan ng mga sakit. And now, okay, paano natin to magagawa, Ma'am Junie? Gusto ko po yung UPS. Gusto ko po mag-unload. Gusto ko po ng proper nourishment. Gusto ko po ma-strengthen yung katawan mo. So, palakpakan mo yung sarili mo. Okay? Bakit? Kanina pa lang pagpasok mo, yung sagot sa tanong mo, nandito na nakikita mo. Bakit? Kasi we have yung mga high quality products po, palakpakan naman natin. Ang atin pong barley, napakarami po nating products. So kung tatanungin niyo po ako, Ma'am Junie, anong maganda dito pag nag-unload ka? We have flash out. Banggitin ko lang kasi ang daming nakakalimot nitong flash out. Sabayan mo to ng absorbency vitamin C. Etong dalawa na yan, makakatulong po yan mag-detoxify. Bago ka uminom ng kahit na anong food supplements, make sure na bibili ka muna ng flash out. Okay? Nakakita ka na ba ng kanal? Yes, naglalaro nga ako dun eh. Madumi. Madumi. Sa tingin mo, sir, kahit lagyan ko yun ng galon-galon to neto na ladang mineral water, lilinis pa rin, hindi? Hindi. Tama? So, same concept po dito. Kahit anong ganda mo, anong healthy ng kinakain mo, nagpo-food supplements ka everyday, pag walang proper detoxification, hindi po siya gagana ng sobra. Okay, hindi nyo ma-reach yung maximum potency ng mga iniinom po ninyo. Okay po ba yun? Malinaw? Okay, so itong barley, papasok po siya sa proper nourishment. Palakpakan nyo naman yan. Napakarami po niyang mga nutrients na parang tong grabe. Nagets nyo? Ang daming nagagawa sa katawan natin dito. Imagine po ninyo, meron tayong mga kasamahan po dito. Muslim po siya. Sa mga kapatid po nating Muslim, pwede po sa inyo mga products natin. Bakit? Tayo po ay halal approve and FDA approve po lahat ng products natin. Palakpakan nyo naman yan, okay? So, ayan po, si Datu Noor Shane Amil, siya po ay may internal disease. Pasok, balik sa ospital. Tama? So, ngayon po, uminom lang po siya ng barley, natulungan po yung katawan niya na mag-recover. Ngayon po, nakakapasok na po siya sa school niya regularly. Palakpakan nyo naman po, okay? Alright, and next we also have, ito po, OFW, si Ma'am Teresa Saino, nahihirapan po siyang makakain. No? Nasa Japan po siya right now. And iniinom niya, nakatulong po sa kanya yung barley para ganahan po siyang kumain. Palakpakan nyo naman. Okay? So, ayan. And of course, ito na ang newest, paborito ng lahat. Sino nagtitake ng glucose? Taas ang kamay. Siyempre, di ba? So, ano yung problema natin? Mataas ang blood sugar. Ito pong Gluco-8, napakaganda po nitong products na to. Kahit tignan nyo po sa market right now. Kasi bakit? Ito po pinagsama-sama 10 ingredients po. Meron tayong insulin plant, serpentina, ampalaya, banaba. Meron tayong turmeric, cinnamon, ginseng, garcinia, cambogia, L-carnitine, green tea, and stevia. Okay? So ako po, ang mama ko po ay diabetic. Okay, so may chance na maana ko yun sa kanya. Pero dahil alam ko na yung family history ko, alam ko na magme-maintain ako ng Gluco-8. Nung una po, ang test sa akin after ng FBS, 140. Okay, ngayon po, hindi na po tumataas ng 100 yung aking blood sugar because of Gluco-8. Palakpakan nyo naman yan. Okay, so ayan o. And dahil meron siyang L-carnitine, garcinia, di ba lumilit yung aking tiyan? Kaya nasa... Charot. Abangan nyo ang summer body ni Ma'am Julie. Okay, so nakakatulong yan. Alright, so take nyo lang po yan every after meal. Okay po, kung mataas talaga yung sugar mo, pwedeng 2 capsules after meal, na parami ka ng kanin, pwede po. Pero regular lang 1 capsule after meal. Wag lang kakain yan ng before meal. Malinaw ho ba? After meal lagi ang Gluco-8 natin. Okay, so ayan, our Hall of Famer, palakpakan naman natin. Ma'am Anges Calitas, natulungan din po siya to maintain her normal blood sugar. And of course, our dear President, palakpakan naman natin, President Emmanuel Manny Pascual. Pre-diabetic na po siya. Pagpasok pa ng pandemic, nalaman po niya. So talagang siya po mismo yung nag-research, siya po mismo ang nag-test ng atin pong Gluco-8. Okay? Sino po yung mga lalaki? Nasa harap pa kayo, ha? Huwag niyong hayaan na mataas lagi ang blood sugar ninyo. Alam niyo kung bakit? Mahihirapan na yan tumayo. Okay? Sabi mo, wala ka lang gana. Pero ang totoo, mataas ang blood sugar mo. Kaya ang tutoy ganun na. Tama ba? Kaya ang gagawin mo sa mga may asawang nawawalan ng gana, kasi nahihirapan na, regaluhan mo ng
Gluco-Aid. Para laban na laban. Tinry ko kaya yan. Sinampal ako eh. Para akong pinatpat sa mukha. Oh, di ba? So, ayan na, para maligaya na ang ating buhay. Okay? So, ayan na. Okay, next is our Asay Berry. Palakpakan nyo naman. One of my favorites din, kasi si Ma'am Junie po, ako po ay may allergic rhinitis. Alam po yan ng mga sponsor namin. Yan, palakpakan natin Sir Crispin Garcia. Okay, lagi na lang yan. Pagka magtatanong yan, saan kayo? Di ako makakapunta kasi may allergy. Minsan nandito ako sa office, nagkukulong ako sa kotse kasi atching ako ng atching. Pero nung nakaraan po, ang ginagawa ko every morning, 3 shots ng Asay Berry. Ngayon po kagabi, galing po kami sa bahay na may mga alagang aso. 1 beses na ako matching. Hindi siya nagtuloy-tuloy. So, palakpakan natin to si Asay Berry. Grabe. Okay. So, ayan. Natulungan po, no? Nagkaroon po siya, eto, na-meet ko po ito, nagkaroon po siya ng lupus. Bedridden na po siya. Noong November 2019. Papunta ng pandemic to eh. Noong January po, nakaubos po siya ng almost 2 bote. Okay, ng Asay Berry. Nakaalis na po siya ng ospital. And grabe na po. Palakpakan nyo, ang layo-layo na kanyang itsura, di ba? So, ayan, si Ma'am, nag-live na testimonial po ito nung sa amin noong 2020, okay? So, ayan. And of course, meron din tayo si Sir Renny Boy Uyangurin. May bukol po siya sa bantang hita niya. Ayan po. No, nakatulong po. Kaya may absorbency kasi kailangan mag-detoxify ka muna talaga. Das tsaka ka mag-take ng Asay Berry regularly, makakatulong po ng bukol. Ma'am Junie, baka yung nag-iisang bumubukol sa akin, umimpis pag uminom ako ng Asay. Unless nalaman niya. Ang baboy niyo, Ma'am Junie. Okay. Kasi kayo, yung mga mata niyo, ganun yung tanong eh. Tama ba? So, ayan. And, of course, teacher by profession, Ma'am Elizabeth Marie, palakpakan naman natin. Sa tulong po ng Asay Berry, naging cancer-free na po si Ma'am Elizabeth Marie. And kami po personally, along with my husband po, marami po kaming mga clients ng Asay Berry na may mga breast cancer, no? Ayan yung mga bukol-bukol, natulungan po talaga. So, hindi po ito gamot ha? Hindi po ito gamot, dilinawin ko lang. Ito po ay food supplement. Tama? Na kapag nabigay natin yung proper nourishment ng katawan natin, pwede nating ma-achieve yung healthy self at pinapalakpakan po yan. Okay? And we also have, of course, si Sir Iman Casal, kilala ko rin po itong personal. Nagkaroon po siya ng bukol dito sa may batok. Hindi niya po masyado pinapansin, pero lumaki. Ang tinik po niya is yung atin pong Asay Berry. Pagising niya, pumutok na yung kanyang bukol. O, palakpakan niyo naman. Alright? So, ayan na siya. Alright! So, ayan pa si ma'am, nagkaroon siya ng allergy sa leeg. Ayan o, nawawala. Nakakawala talaga siya ng mga allergy. So, nakakatuwa talaga tong Asay Berry natin. Okay? So, kung allergic ka sa asawa mo, inuman mo ng Asay Berry para mawala ang kati-kati. Si Mami Melda, oh. Okay, and we also have Ion Napkin. Palakpakan naman natin. Ako po ay living testimony po ng ating Ion Napkin. Nakasuot ako niyan. Gusto mo i-check? Sama? Sabi niya, ay, hindi po. Okay, so ako po ay may polycystic ovary. Okay, and then meron din po ako dating maliit na left cyst po sa aking, ano ba yan? Maliit na cyst sa aking left ovary. So, polycystic na nga siya, may malaki pa siyang cyst. Okay, so ang menstruation ko po, hindi po ako nagkakaroon ng 5 buwan straight. Para akong buntis. Tama ba? Pero pag nagkaroon po ako, agos po talaga siya. Tumatagal po siya ng 1 buwan. Ganun po yung nangyari sa akin. Tapos, ang dami ko ng pimples before. Kasi pag polycystic ka, ganun eh. Hormonal imbalance kasi yan siya. Okay? So, sabi ko, sige nga, try ko nga tong Ion Napkin. Diba? Nag-start ako mag-use ng panty liner. So, di ko po makakalimutan, starting po ng January 2019, since then hanggang ngayon po, regular na po ang aking menstruation because of this Ion Napkin. Okay? And nakikita nyo naman, di ba, hindi na ako tinitigyawa. Oh, maganda na si Ma'am Junie. Charot. Makinis na, diba? Alagang wealthy lifestyle. Diba? So, ayan ha. And glutathione sa lahat po. Okay, ng mga gusto po ng panlaban po, no? Sa mga sakit, lalo na kung liver, mahilig kang uminom ng alak, mahilig kang mag-yosi, kailangan mo tong antioxidant ng glutathione. Okay? Ito po ay makakatulong po sa liver health po natin. Okay po ba yun? Malinaw. And of course, we have our Gleam. Palakpakan naman natin yung Gleam na yan. Diba? Collagen po yan. Mixed collagen power drink. Okay? So, ayan po, no, yung mga products po, nasagot na yung tanong natin. Go healthy, be wealthy. Now, the second question is, na-discuss ko na paano magiging healthy sa tulong po ng mga products po natin sa wealthy lifestyle. Sino na ngayon ang gustong malaman paano magiging wealthy
through Wealthy Lifestyle.